Mga kababayan, handa na ba kayong pasukin ang mundo ng kababalaghan sa gitna ng syudad? Sa isang tahimik na kalye sa Makati, may kakaibang nilalang na nagtatago sa likod ng maskara, nagmamasid at naghihintay sa dilim. Sa bawat palamuti at dekorasyong nakikita ni Carlo, may nakatagong hiwaga at panganib na unti-unting lumalapit. Huwag bibitaw at samahan ninyo ako sa pagtuklas kung sino ang maskaradong nilalang na ito at ano ang kanyang maitim na balak sa gabi ng mga kaluluwa. Sa isang tahimik na kalye sa Makati, binubuksan ni Carlo ang kanyang bagong apartment. Tinitingnan niya ang kahon-kahong gamit na simbolo ng kanyang bagong simula habang sinasariwa ang mga pangarap na muling itatayo sa bagong lugar na ito. Sa loob ng mall sa Quezon City, kasama niya si Sofia na masigasig na pinipili ang mga dekorasyong pang-Halloween. Pilit nilang ibinabaon ang lungkot ni Carlo sa pagkawalay sa anak, na para bang ang bawat palamuti ay isang hakbang palayo sa nakaraan. Habang nag-aayos ng mga palamuti sa apartment, napapansin ni Carlo ang katahimikan ng paligid. Walang batang naglalaro o nagtatakbuhan na lalo lang nagpapalungkot sa kanya. Inilalagay niya ang isang pekeng sapot ng gagamba sa bintana at saglit na napapatigil, nakadama ng kakaibang lamig na dala ng hangin galing sa labas. Parang may bumubulong, may kakaiba dito. Habang nagtatapon ng basura, napapansin ni Carlo ang bahay ni Kuya Randy na puno ng mga dekorasyong pang-Halloween. Mas detalyado at masining kumpara sa iba. Sa pag-uusisa, kinakausap niya si Kuya Randy tungkol sa mga dekorasyon. Pero umiiwas si Kuya Randy na sabihin kung saan niya ito nabili na lalo lang nagpapaintriga kay Carlo. Isang lumang larawan na may nakasulat na Samgayumao. Hindi kita malilimutan ang nakita ni Carlo sa isa sa mga dekorasyon, nagdudulot ang kilabot sa kanyang balat. May mga lihim ba sa mga palamuting ito na hindi basta-basta matutuklasan? Ano kaya ang kwento sa likod ng mga dekorasyong ito? At bakit tila may kakaibang enerhiya ang bumabalot sa bahay ni Kuya Randy? Ang mga susunod na pangyayari ay maghahayag ng mga kasagutang hindi inaasahan ni Carlo. Gabi na at tahimik ang paligid nang mapansin ni Carlo habang nagkakape siya sa sala ang isang figurang nakamaskara sa labas ng kanyang bintana. Nakatitig ito sa kanya na para bang may gustong sabihin o ipahiwatig. Ano yan? Bulong niya sa sarili habang dahan-dahang nilapitan ang bintana upang masilayan ng malapitan ang figura. Paglapit niya biglang naglaho ang figura na parang bula. Weird naman, sabi ni Carlo na ngayon ay puno na ng pagtataka at kinakabahan. Bumalik siya sa kanyang upuan at sinubukang ipagpatuloy ang pag-inom ng kape, ngunit hindi na siya mapakali. Bago matulog, hindi niya napigilang silipin ulit ang labas ng bintana. Umasang may makita siyang paliwanag sa kanyang nakita. Pero tahimik na ang paligid, walang bakas ng figurang nakamaskara. Siguro, pagod lang ako, aniya sa sarili. Sinusubukang kumbinsihin ang sariling guni-guni lang ang lahat. Kinabukasan sa isang kapehan ibinahagi ni Carlo kay Sofia ang kanyang karanasan. Grabe, parang hindi ako makapaniwala sa mga dekorasyon ni Kuya Randy. Tapos itong figurang nakamaskara pa, sabi ni Carlo habang inuugnay ang kanyang kakaibang pakikipag-usap sa kanyang kapitbahay. Pag-uwi ni Carlo, hindi niya maiwasang mapansin ang bagong dekorasyon ni Kuya Randy, isang pekeng katawan na nakabitin sa isang puno. Ang creepy naman nito, bulong ni Carlo, na ngayon ay lalong hindi mapakali. Sa kanyang pagkabalisa, bumalik si Carlo sa kanyang apartment at nagdesisyong manood na lang ng TV. Umaasang makakalimutan niya ang kanyang mga iniisip. Ngunit kahit anong pilit niyang mag-relax, hindi niya maalis sa isip ang mga kakaibang pangyayari. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng mga dekorasyong ito at ng figurang nakamaskara? At paano ito magbabago sa tahimik na buhay ni Carlo sa Makati?
Ang mga tanong na ito ang magdadala sa kanya sa isang nakakakilabot na pagtuklas na hindi niya inaasahan. Sa pagbisita ni Carlo kay Sofia, hindi niya maiwasang mapansin na suot pa rin ng dalaga ang kanyang costume mula sa Halloween party na dinaluhan nila kahapon. "Bakit suot mo pa yan?" tanong ni Carlo na may halong pagtataka at pag-aalala. Tumugon si Sofia na parang wala sa sarili. "Ewan ko, parang ayaw ko na siyang hubarin." Ang kanyang mga mata ay tila malayo ang tingin at hindi maikakaila ang bigat sa kanyang boses. Pagka-uwi ni Carlo, hindi niya mapigilan ang mapansin ang kakaibang amoy na nagmumula sa dekorasyon ni Kuya Randy. Amoy itong bulok at luma na para bang nanggagaling sa isang bagay na matagal nang nakalimutan. "Ano ba yan?" bulong ni Carlo sa sarili habang pinipilit niyang huwag pansinin ang mabahong amoy. Sa bawat hakbang papalayo, lalo lamang lumalakas ang kutob niyang may mali. Ngunit nagmamadali siyang pumasok sa kanyang apartment, pilit inaalis sa isipan ang hindi maipaliwanag na takot. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napigilang lumingon sa bahay ni Kuya Randy. At sa paglingon niyang iyon, may kung anong kilabot ang bumalot sa kanyang katawan. Ano kaya ang misteryo sa likod ng mga dekorasyong iyon? Nakasilip si Carlo mula sa bintana ng kanyang kwarto nang makita niya ang figurang may maskara na ngayon ay mabilis na humahabol sa isang pusang kalye. Ang galaw ng nilalang ay hindi pangkaraniwan, tila ba may kapangyarihan itong hindi maipaliwanag. Nakatago sa dilim, hindi makagalaw si Carlo sa takot habang pinapanood ang nilalang na tila nagbabago ng anyo habang hinuhuli ang kawawang pusa. Nang matapos ang nakakagimbal na pangyayari, dali-daling tumakbo si Carlo palabas ng bahay, umaasang maililigtas pa niya ang pusa. Ngunit pagdating niya sa kinaroroonan ng panghuhuli, wala na ang pusa at ang maskaradong nilalang ay parang bula na naglaho. Naiwan si Carlo sa gitna ng kalye, hawak ang kanyang dibdib na mabilis ang tibok at ang katahimikan ng gabi ay lalong nagpapalakas sa dagundong ng kanyang takot. Ano nga ba ang lihim ng nilalang na ito? At bakit tila ba may kakaibang nangyayari sa paligid ni Carlo? Ang bawat hakbang palayo sa kanyang tahanan ay nagdadala ng bagong misteryo na tila ba humahamon sa kanyang katapangan. Sa isang sulok ng tindahan ng damit sa Makati, hindi mapakali si Sofia habang ikinukwento kay Carlo ang kanyang nakakakilabot na karanasan. "Grabe, Carlo, iba-ibang costume ang suot niya araw-araw. Parang hindi siya tao." Ani Sofia, ang boses niya ay nanginginig. Ang nilalang na kanilang pinag-uusapan ay tila isang kameleon na nagpapalit-palit ng anyo, nagtatago sa likod ng iba't ibang maskara. Pag-uwi ni Sofia, isang di inaasahang bisita ang sumalubong sa kanya. Ang nilalang nakangisi ng isang ngiting hindi may pinta. Ang mga matay tila nagliliyab sa masamang hangarin. "Ano ba ang gusto mo?" sigaw ni Sofia, pero walang tugon. Tanging ang nakakakilabot na ngiti lamang ang kanyang nakita. Sa takot, bigla siyang tumalilis, tumakbo papalayo hanggang sa makahanap siya ng eskinitang maaaring pagtaguan. Ngunit ang nilalang, tila usad pagong na lumalapit, ang bawat hakbang ay puno ng panganib. Habang lumalalim ang gabi, isang revelasyon ang sumambulat. Si Ate Liza na may mabigat na muka ay tumayo sa harap ni Carlo. Ikaw ang maskaradong nilalang, di ba?" bintang niya. Ang boses ay halo ng takot at galit. Hindi makapaniwala si Carlo sa paratang. Ngunit wala siyang panahon magpaliwanag dahil hinila siya ni Ate Liza papunta sa bahay ni Kuya Randy. Doon sinalubong sila ng mga bagong dekorasyong mas nakakapanghilakbot kaysa sa mga nauna. Mga figurang tila buhay at nagbabadya ng mas malalim na kasamaan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang lumitaw si Sofia. Ang kanyang kutis ay namumutla.
at ang kanyang katawan ay nanginginig. Ibinahagi niya ang kanyang nakakatakot na karanasan at ang mga kwentong naririnig niya mula kay Ate Liza. Ang bawat salita ay nagdudulot ng kilabot sa kanilang mga puso. Habang papalapit na ang gabi ng Halloween, ang mga kapitbahay ay nagtipon. Nagbubulungan, nagtuturuan kung sino ang maaring nasa likod ng maskara. Sa dilim, ang tunay na maskaradong nilalang ay tahimik na nagmamasid. Ang mga matay nag-aalab sa madilim na balak para sa nakatakda niyang pagpapakita sa darating na gabi. Ano kaya ang kahihinatnan ng kanilang Halloween? Ang bawat isa ay may kanya-kanyang hinala, ngunit ang katotohanan ay mas nakakatakot pa sa kanilang mga kinatatakutan. Mga ka-creepy Pinoy, ang kwentong ito ay paalala na ang mga maskara at dekorasyon ay di lang pang Halloween, kundi maaari ring magtago ng tunay na kasamaan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na ako makita kayo sa susunod na upload. At bago ko kayo iwan, tandaan, sa susunod na maglagay kayo ng maskara, baka may iba pang mukha ang magtago sa inyong likuran. Hanggang sa muli mga kaibigan, mag-ingat at baka kayo ang susunod na mabiktima sa kwento ng kababalaghan.